Okay, ano-ano nga ba ang magandang pamamaraan para makatipid, para mas gumaling maghawak ng pera sa taong 2024? Hi kabayan ka-updates, pag-usapan natin yan. Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man po kayo ng mundo. Magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist o Justin Archeda, at ito ang SMDC Podcast. Hello kabayan ka-updates, kamusta? Today is February 4, 2024. Aba, puro 4, oh. February 4, 2024, araw po ng linggo. Ayan, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates natin na nasa biyahe, nag-relax, okay, yung medyo walang trabaho ngayon, o di kaya kung may trabaho ka ngayon, no? Sana po ay kasama niyo po ako, ayan, sa pampalipas oras nyo, pamparelax nyo, habang tayo po ay nagkakauka-usap. Ano ba yan? Ang aga-aga, Justine. Oo. So, habang kayo po ay bumabiyahe, nagmamaneho, para hindi ka antukin, kung kayo po ay relax kasama ang inyong family, walang trabaho, dahil linggo, naku, samahan niyo po ako. Mag-uusap po tayo kasi ang ganda ng topic natin ngayong araw na ito. Okay, ang SMDC Podcast pala kabayan ka-updates ay napapakinggan sa Spotify, YouTube Music, YouTube channel, and Kapamilya channel. Malay natin, di ba, Kapamilya channel, o baka lumabas na rin po tayo sa Free TV, itong ating SMDC Podcast. Oo. So, tayo po ay napapakinggan sa Spotify, YouTube Music, YouTube channel, and Facebook page SMDC Kabayan Investments. Ayan. Okay. So, kabayan ka-updates, kapansin-pansin po kabayan ka-updates na medyo off-cam tayo ngayon, ha? Because I am very, very, very so shy right now. Yes. Hindi, biro lang. Kasi po kabayan ka-updates, ako po ay kasalukuyang nasa Singapore. And sa totoo lang po kabayan ka-updates, medyo nahihirapan po talaga ako makahanap ng magandang background. Oo, sobrang struggle is real, no? Dahil ito pong hotel natin ay hindi po maganda po ang ating napiling hotel. Parang expectation versus reality po tayo kabayan ka-updates. May aso pang tumatahol dito sa medyo na na expectation versus reality po tayo dahil hindi ko maintindihan kung bakit ito po yung naibigay po sa aking kwarto. Walang upuan, walang study table. Ayan, imagine that, kabayan ka-updates. Ang mahal ng binayad ko, pero ganito. Ayokong sabihin yung hotel, baka ipahanap niyo po ako. Pero okay na rin kasi ang importante, 'di ba, pag mga podcast naririnig niyo po yung mensahe ko, naririnig niyo po ang salita ko. Okay, bukod po sa salita ko ay yung aso na tumatahol po sa background. Okay, so yun nga kabayan ka-updates, medyo kaya off-cam muna tayo. Ayan, off-cam tayo. Pero yun, no, wag ho kayo mag-alala kasi baka in the next siguro sa mga susunod na podcast, on-cam na. Pag medyo maganda-ganda po yung hotel na ating nalipatan. At saka, tayo? Meron tayong special guest po kabayan ka-updates. Abangan nyo po iyan. Oo, buti na lang talaga ay pumayag talaga siya makipag-collab sa ating podcast, no?
Okay, bago tayo mag-start kabayan updates, ako gusto ko muna batiin itong client kong ito. January 19, okay? Kami po ay nagkita at nag-reserve ng units sa Ice Tower. Imagine from SG, ayan, nagpunta siya ng Pilipinas until January 21 lang po sila. Ayan. Siya po ay nakipag-meet para lang silipin yung mga projects ng SMDC at nag-reserve nga po siya ng Ice Tower. Alam nyo kabahan it's nakakahiya. Kasi late ko na po nalaman na ang araw po ng aming meet up ng aming pagkikita ni Miss Heidi na kumuha ng Ice Tower, which is January 19, ay araw din pala ng kanyang birthday. Oo, mukha pa akong ewan na parang chill lang ako na kasi ako pa yung kumuha ng passport ID niya. Diyos ko Lord, hindi ko na malayan, yung petsa pa lang yun ay January 19, hindi ko man lang binating happy birthday. Diyos ko, kasi ang dami talagang inisip ng mga oras na yun. Pero alam, Miss Heidi, it's better late than never. Kaya, nako, babatiin pa rin kita kahit sobrang late na happy birthday, Miss Heidi. Oo, sorry naman, Miss Heidi. Sorry na. Kasi, napag-usapan lang namin yung tungkol dun sa sumagot po siya sa aking, kasi po tayo po ay nagbibigay ng mga updates, ng mga feeds, hindi lang sa YouTube, no, yung sa lahat po ng mga nag-i-inquire sa WhatsApp, nagbibigay ako ng mga feeds, and isa po siya doon sa nabigyan ko ng parang Ice Tower recap lang naman, no, yung mga pictures mula nung nag-groundbreaking, ganyan, hanggang ngayon, binigyan ko na ng pictures sila, no, lahat ng mga followers ko sa WhatsApp, mga nag-inquire po sa akin. And then, parang sumagot kasi siya dahil gusto pa niya kumuha ng isa pang unit, pero yung mas mataas, yung mga 15th floor and above. Ayan. And sabi ko, good luck sa atin kasi hindi ko po alam kung magkaaroon ng unit na reopen na facing Mall of Asia. Oo. So, kasi sold out na po kabayan updates ang facing Mall of Asia and hindi talaga alam kung kailan magkakaroon. Pero, ayun, praying, no, sana magkaroon. Kasi, unahan talaga yan, no. Ang kinuha kasi nila last time is facing Manila. Okay? Ngayon nga po ay facing Mall of Asia. Ayan. So, hindi ko po alam. So, hopefully, praying, diba? Kasi medyo maganda-ganda po kasi yung facing Mall of Asia. Okay, and may nare-open kasi na 10th floor, 8th floor, hindi nila nagustuhan. So, we'll see kung may ma-open na facing Mall of Asia. We'll see kabayan updates, no? Kung may ma-open, talagang para sa kanya. O kasi syempre, kailangan natin irespeto yung gusto nyo. Kami po ay mga consultant lamang. Ayaw naming madaliin yung mga bagay-bagay na wala kayong peace sa heart nyo. No? So, dapat talaga kung kayo man ay may gusto, alam niyo yun, kung medyo gusto nyo tong unit na to, ayan, wala kayo may magagawa. Kaya lang, syempre, may consequences. Oo. May consequences na syempre, possible na hindi na kasi mabili or hindi na siya makuha sa dating presyo dahil baka nga mag-price increase kabayan updates, no? So, yun, you'll see kung may mga open. Ayan. Again, Miss Heidi, I am very, very so sorry, Miss Heidi. I apologize, Miss Heidi. Arty. Ayan. So, yun. Again, Miss Heidi, happy birthday and more birthdays to come. And ang prayer ko para sa'yo, feeling ko kasi parang wala nang feeling ko lang naman parang love life, career,
yaman, wala na atang hinihingi to. Siguro maging masaya na lang siguro siya. Oo, hindi, good health. Oo, good health. Is feeling ko lang naman, feeling ko medyo nasa ano to, nasa mga class A na tao. Mga ganong mga lalabalin, no? Mga ganong mga ano. But anyways, yun lang yung side prayer ko na sana maging malusog tayo and maging success palalo sa career, maging mayaman sa love life, and maging masaya lang. Kasi sometimes, di ba pag masaya lang sa buhay, parang ako sa akin na medyo yun lang din ang isa sa mga hinihiling ko pag birthday ko, yung maging masaya lang, yung talagang walang bonggang problema na aabutin ka, 'di ba? Parang yung tamang chill lang, medyo hindi ka ganun kayaman, parang hindi ka ganun pero ramdam mo yung contentment, yung saya sa buhay, parang ganun lang. So yun na hinihiling ko, yung ganung jive lang, no? So actually hindi naman ako ambisyosong tao, Kabayan Ka Updates, no? Kasi ang pangarap ko ay napakasimple lamang. Gusto ko lang magkaroon ng 20 units. 20 units na pinapaupahan, ganyan. Tapos isang Ford Mustang. Hindi po ako ganun kainggar. Napakasimple ng hinihingi natin, pero yun nga, Kabayan Ka Updates, pagdating sa pera kasi, totoo lang po, hindi po ako ganun kadamot, no? Medyo, hindi sa pagtataas ng bangko, meron tayong heart of giving. Oo, kaya parang may times, actually, sobrang ako dahil, namabother ako, nag-worry. Oo, kasi parang dahil, lalo na Pasko, parang, ang dami kong binigyan regalo sa office, pero parang hindi ko pinapansin. Kasi feeling ko hindi rin naman nila ako kilala. Pero binigyan ko sila kasi syempre parang pangarap ko yun ang makapagbigay tuwing Pasko. Oo. So, eto nga, sobrang perfect nitong pag-uusapan natin, Kabayan Ka Updates. At saka yun din, parang kahit sa mga pag may mga dumadaan, hindi ko maiwasan na hindi magbigay. Oo, pag may mga, kahit sa yung mga pamilyang homeless. Again, hindi sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, pero kasi yun, may nagduro lang sa akin na kahit ano pang kahit dahilan yan kung ba't siya humingi ng tulong, basta may oportunidad para magbigay ka. Yun kasi paniniwala ko. So parang basta may sobra, may oportunidad ka magbigay ka. Okay. And yun nga, parang may isang influencer, nabasa ko lang, hindi ayoko sabihin yung pangalan niya. Itago na lang sa pangalang Unkabogable. Unkabogable. So bahala na po kayo kung sino po yun. Ayan. So yun nga, parang ang sabi is para daw mas makatulong ka. Ito yung kanyang perspektibo, na para daw mas makatulong ka at para mas maging makapangyarihan ka at para mas maging lumawak, no, yung tulong talaga, kailangan mo munang tulungan sa sarili mo, which is true. Kahit ako, na-remind po ako doon. And syempre, paano mo matutulungan sarili mo kung di mo nga naman, paano ka makakatulong sa iba kung di mo nga naman kung di mo nga naman naisa sa panagumpay, Tagalog, ang lalim na Tagalog, na isa sa panagumpay yung financial financial journey mo, 'di ba? So yun, ako kasi, Kabayan Ka Updates, sobrang guilty ako. Ang gastos ko nga po lalo nung last year. Okay, kaya itong pag-uusapan natin, Kabayan Ka Updates, ay napakaganda kasi may kinalaman po ito sa savings, kung paano nga po makakatipid. Ayan. So ito nga, Kabayan Ka Updates, nabasa ko lang ito and gusto ko na ibahagi po ito sa inyo dahil sobrang excited ako and talagang guilty talaga ako sa mga nabasa kong ito. Ayan. So ito po ay ayon po mismo sa article ng The Philippine Star. Okay? So about career and money. Okay?
So sabi dito, creative ways to save money and become more financially responsible this 2024. Okay, so nakita daw po kabayan ka-updates ang ilan sa mga magagandang paraan, no? Para tayo nga po ay makatipid, no? Syempre, sa panahon ito, ang dami-dami mga oportunidad para gumastos. Oo, ang dami, no? May mga bukod sa mga online shopping, may mga subscription na din. Ang dami, no? Ang dami talaga. Pero ito nga po kabayan ka-updates, parang nag-share nga po ito si Ayi Lixi. Okay? Paano nga ba makakatipid at maging responsable sa paghawak ng pera? Oh, nako kabayan ka, di sa lahat po ng mga may hinuhulog-hulugang property ha. Oh, baka kasi may iba sa atin nahihirapan na. So, baka may ilan po dito na makatulong, no? Dahil syempre, ang paghuhulog ng property monthly, it's a must. Hindi mo pwedeng bawas-bawasan, dagdag bawasan dahil mag-hello si penalty. Kailangan on time yan. Pero dito kabayan ka-updates, may mga kailangan tayong tapyasin or cost cutting. Ha? Para po maging maganda yung paghawak ng pera. So sabi dito, una daw, kailangan daw change your mindset. You don't always deserve to splurge. Ay, ako pa naman ganito. Sabi dito, after working hard for a couple of hours straight, doesn't treating yourself to a tall cup of milk tea sound like the best way to spend your break? Sure, instant gratification will give you the dopamine hit, but it will eventually break your piggy bank to always seek instant rewards. Ayan. Sabi niya dito, for this year, try delaying your gratification and maybe that can give you a bigger reward later on. Build financial discipline and you can give yourself something nice when you reach milestone. Instead of getting milk tea twice a week, save those pennies up. When you finally reach a certain amount of savings, a treat would be well deserved. Oh. So may mga actually kabayan ka-updates, guilty po ako dito kasi sa trabaho po namin kabayan ka-updates, sobrang stressful. Hindi po kayo ang nai-stress ha. Hindi po kayo nakaka-stress. Parang malinaw lang ha. Hindi po kayo ang nakaka-stress. Medyo stressful po ang work. Pero may masaya, andun yung saya. Pero may mga pagkakataon talaga na parang gusto mong magpag-grab, gusto mong kumain ng ice cream, gusto mong coffee, lumabas, yung mga ganun ako moments na parang deserve ko to. Oo, or di naman kaya pag may nahit ka ng kota, may gusto kang bilhin, okay, parang sa isang hindi, tingin ko ko naman yun, parang regalo ko sa sarili ko yun. Pero may isa kasi akong accessory na inaay. Ayan, yun lang dahil parang deserve ko naman. Pero mukhang mukhang ititigil ko na yung aking tsaka na muna siguro yan. Oo. Ayan, kasi yun nga kabayan ka-updates, parang may ganun tayong kultura na kapag may nagawa kang maganda or may nagawa kang maganda sa trabaho, parang deserve ko to. Kung nagtrabaho ako, deserve ko to. Ganyan. Hindi pala maganda kung ganun lagi ang ating perspektibo sa buhay, no? So, minsan, kailangan daw i-delay ang ating deserve. Oo, para makapag-ipon. 'Di ba? So, sinasabi niya dito, kapag na-reach mo na yung milestone mo or yung siguro yung pera na malaki na siguro na itipid mo, doon ka lang mag-deserve. Di ba sa mga TikTok, parang may pa nga yan, parang may TikTok pa yan na parang in advance na niya yung binili niya kasi feeling niya may gagawin siya maganda in the next few days. So parang in advance na niya yung reward niya. Parang ganun. So may mga nakita ko sa mga TikTok, parang bumili ng smartwatch, ganyan, bumili ng AirPod.
So, ganun. So, so don't judge. Mga ganung mga TikTok, don't judge. Ganyan. Pero yun nga kabayan ka updates, no? Change your mindset. Change your mindset. You don't always deserve to splurge. Nako ha, unang-una pa lang medyo tamang-tama na. Ha? Oo, tamang-tama na. Ay, eto pangalawa. Cancel unused subscriptions. The new year is a great time to reevaluate where all your money is going. In the age of streaming services and e-wallets, you can easily subscribe with just a tap on your phone. However, there may be some of these apps that you don't use as much anymore. It's a sign to let them go. Additionally, if you don't want to let go of these apps but want to spend less on them, you can try switching to a family or group subscription. Spotify, Netflix, Disney, and more offer these types of subscription which you can split your family or your significant other. Actually, kabahan ka, please, guilty rin po ako dito. Ayan, guilty rin po ako dito kasi medyo marami rin ako mga binabayaran na mga tawag dito na mga apps, no? Mga monthly subscriptions. Siyempre hindi mawala ang Zoom. Kailangan sa buhay 'yan. So may Zoom tayo, binabayaran ko annually kasi pag annual daw medyo mas mababa ang presyo ng subscription. Okay, meron din tayong Netflix, hindi rin mawawala. Hindi ko kayang i-let go ang Netflix, no? Kasi parang mahilig ako sa mga alam ni Miss Heidi ito, yung mga documentaries, mga crimes, mga ganyan, all about food, ganyan. Mahilig ako sa mga documentary talaga. Ayan, and YouTube Music, YouTube subscription, ayan. Kasi ayoko din ayoko na may mga ads. Ayan, ayoko na may mga ads. And sa Spotify, wala akong sa Spotify kasi may YouTube Music naman. Okay? And ano ba? Marami pa. Beauty Plus, ganyan. Aminin nyo, kailangan natin Beauty Plus, ha? Huwag kayong ganyan. Sino matapang dito na hindi gumagamit ng Beauty Plus? Aminin nyo yan, kailangan sa buhay ng Beauty Plus. Diyan na nga lang tayo gumagwapo at gumaganda. So marami rin kabayan ka updates. Pero yung mga binuka ko na, yung mga yung I want. Ayan, nung natapos na po yung probinsyano, talagang binuka ko na talaga yung, kasi pag di ba pag naka-subscribe ka sa I want, may advance 2 episodes po yan. Oo, ng mga paborito niyo, mga pinapanood sa mga binawas ko na. Kasi first natapos na yung probinsyano, tapos basta yun lang ang sinusubaybayan ko nung pag-advance 2 episodes. Siyempre parang pag sa nabibiting ka pag sa TV or sa YouTube, nabibiting ka. Pero dito kasi may advance 2 episodes sa mga nag-subscribe, no? So, tinanggal ko na rin. Ayan. So, ano bang inaabangan ko sa TV ngayon? Aaminin ko po, ang mga inaabangan ko po sa TV ngayon is Abot Kamay na Kayaman. Nanonood ako nun. Medyo nakaka-stress lang panoorin, pero pinapanood ko yun. Oo, yung Abot Kamay na yan. Pinapanood ko yan. Ano ba? So far, kasi yung senior high, natapos na yung senior high, sad to say, pero may season 2 sila. O at least hindi ako nag-subscribe sa I Want, no? So, nanonood on senior high ng regular lang. Oo. So far, ano ba yung mga pinapanood ko na inaabangan ko? Ayan, news and current affairs. Yan. So, sa mga free TV,
Oo, yun lang pinapanood ko. Pero yung Showtime, medyo hindi ako gaanong ano na. Kasi pag noon time, parang may mga times kasi na ito sa akin lang ayoko pong manood ng noon time ng tanghali. Siguro pag mga gabi, pamparelax ko yan. Pero pag naiingayan kasi ako na though buhay na buhay kasi dapat ang 12 noon kasi nga noon time, pero ako naiingayan ako, so parang hindi ako sanay, no, unlike nung kasagsagan ng Aldab. Ang dami ko na nasabi, no? yung subscription lang ang pinag-uusapan, pero ang dami ko na nasabi. Pero yun na naman, kabayan ka updates, no? Dapat talaga kung may mga kung may mga um what do you call this, mga apps na hindi na nagagamit pero tuloy-tuloy pa rin, ikat mo na. At saka yung mga hindi naman kailangan sa buhay, ikat mo na rin yan. So pwede naman yung mga group subscription yan, YouTube, Spotify, Netflix, pwede daw yan. Okay, so ang tanong, kabayan ka updates, ang Beauty Plus po ba ay may group subscription? May isa akong ayoko sabihin ito. May isa akong kakilala. Talagang magkakaibigan sila, no? Pero pag nagpa-picture silang tatlo, yung isa, siya kasi ang nakasubscribe sa Beauty Plus. Talagang ang ganda ng itsura niya. Ibang-iba talaga. Pero yung kasama niya, hindi niya pinakikialam na. Kasi nga, syempre, parang ang care mo lang naman ay ang sarili mo. Oo. Dahil syempre, ikaw lang naman yung parang, di ba sa mga pictures, parang, kung ano yung itsura, mas conscious ka sa itsura mo sa picture kumpara sa iba. So, yun ang binabago niya. Mga kaibigan niya, nagtampo sa kanya, kasi nga, bakit naman yung mukha mo lang binago? Oo. Tapos kami hindi. Ang sabi ko sa kanya, doon sa kaibigan na yun, alam mo, kung nag-MyD siya ng ganong itsura, na medyo iba yung itsura niya doon, mag-MyD ka din. Mag-MyD ka rin ng walang Beauty Plus. Yung original para masaya. Imagine mo, na nag-MyD siya, iba itsura niya sa MyD niya. Pero doon sa isang kaibigan niya, yung picture talaga ng totoo. Yun ang anyways, kabayan ka, please, ang dami ko nasasabi. Ayan, so, cancel unused subscription. Pangatlo, plan your meals in advance. Instead of always ordering out for your lunch break, try cooking at home and bring back food so you won't shell out cash every day. It's also a good practice to plan your meals for even breakfast and dinner so you won't be tempted to order in. Ay, oo. Parang minsan nga, mas healthy pa nga kung ano yung lutong bahay, di ba? So, kahit na tayo po ay may mga Grab na or di kaya may mga Food Panda, parang para makatipid, mas maganda magbaon ng pagkain na lang. So, good luck sa akin kung kaya kong gawin ito. Parang hindi ko kayang gawin ito. Kasi parang di ako imagine may baon-baon kang dala-dala, no? Parang malakas maka elementary. Pero sige, tingnan natin. Malay natin, 'di ba? Malay natin. Tsaka medyo mas makakatipid at tsaka mas healthy. Sige. Okay, next. Limit your time on shopping apps. The best way to avoid temptation is to get rid of them. But if you can totally delete those shopping and delivery apps, you can always offload or set a certain screen time. Alternatively, you can disconnect your credit or debit cards and e-wallets from your app so it won't be as easy to check out items. If your payment method is cash on delivery, you might think twice first if you have enough in your wallet. Ay, oo nga, no? Oo, so parang kung naka-COD ka nga naman, parang mag-iisip ka, may pera nga ba ako? Ayan. So maganda nga na medyo hindi ka na nag-withdraw. Oo, pero yun nga, kahit na hindi ka nakaka-withdraw, nakalink naman yung card mo sa sa mga apps na to, wala din, di ba? So, parang i-disconnect daw yung mga credit and debit cards, no?
So, ako kasi medyo hindi na ako ganun mahilig mag-online shopping talaga. Parang feeling ko, ano na lang din eh, nung mga nakaraan, I think tumigil na ako 2 years ago. In all fairness, tumigil na po ako. Kasi parang ewan ko, kung meron na sigurong, kung meron lang akong, alimbawa gamit sa bahay, ganyan, na kailangan ng instant, na hindi ko na alam na, kung hindi ko na iisipin na kung saan bibilin, doon po ako nag-online shopping. Basta gamit sa bahay, no? Pero kapag mga kung ano-ano mga kaartehan, ayan. Yun, so, medyo hindi na ako gaano nag-online shopping talaga. Sobrang rare na. Basta pag gamit lang talaga sa bahay, ayan. Okay. Panglima, set a no-spend weekend each month. When you're outside, it's difficult to not spend on anything. There's always food, drinks, and other items to buy. Sometimes it's unavoidable to go out because of work and other responsibilities. But for weekends that you can just be at home, try setting a day of no spending. Make a date with your partner to watch a movie at home or call up your buddies for a chill hangout and cook for them too. Instead of ordering takeout, there are many things to do from your humble abode without taking out your wallet. A no-spend weekend each month is a fun challenge for you and your friends, but you can do it gradually. Start by not spending for a day first each month, then a weekly and monthly. Take it one step at a time. Ako kasi hindi ko kaya to. Kasi pag mga weekends, medyo Hindi, pag mga linggo, ako po ay nag-shoot ng video. Okay? Ng mga construction updates. Kasi nga, ng mga construction updates. Kasi nga, eto yung mga panahon or araw na walang construction worker o walang tao. So, minsan napapadaan talaga ako. No? So, pag Saturday, grocery ko to. Nag-grocery ako nito. Okay. Pero, hindi ko pwede sabihin na parang hindi ako pwedeng gumastos ng weekend. Kailangan kong siguro sa ibang araw, no? Pero sa inyo, kabayan ka, please, mas maganda na na kasi baka ang nyo lagi, kayo po ay nasa 8 to 5 work. Okay? And then, Saturday, Sunday, parang watch movies, ganyan, kain sa labas. Ito po para sa inyo. Ayan, kung medyo kayo po ay ganung tao. Ayan. So, mas maganda manood lang doon ng mga movies, ganyan, sa bahay. Try ng luto na lang ng pagkain with your friends, ganyan, or your family. No? So, simpleng hangout, nakatipid, diba? And I think may point yung sinasabi niya na maganda talaga na ganun. Kesa yung bumiyahe ka, na traffic ka, diba? Pag uwi mo ng bahay, may hangover ka, diba? So dito, maganda na rin talaga na gano'n na lang talaga ang gawin natin. At pinakahuli, kabayan ka, update sa lahat, ha? Ito para sa akin talaga to. Be smart about using your credit card. It's easy to use your credit card to pay for your wants all the time, but you could end up with more debt than you can handle. It's a huge responsibility to have a credit card. So for 2024, find ways. Find ways. Find ways to be smarter and more responsible about it. Okay, sabi dito, one user on X, dating Twitter, made sure to reap the benefits that come with having a credit card, such as earning miles for trips. He used it to pay for everything: groceries, shopping, rent, bills, and more, to rack up rewards. Sabi niya, don't use it to make utang. Use it like a debit card. Gamitin mo lang pambayad yan if may pera ka na talaga na pambayad to begin with. Like he said, be sure to pay your credit card bills on time and don't maintain balance so interest won't fill up.
Okay? Different credit card providers will have other terms and benefits, so it's best to do your own research and check all the rewards you can enjoy when you use it. Oo. So, ako naman kabayan ka-updates. Ito po, medyo ano lang, no, storytelling tayo, no? Kasi, first time ko magkaroon ng credit card, pinadalan po ng BDO. Dati pinangarap po talaga magkaroon ng credit card. Kaya lang, nadi-disapprove. Pero ngayon, parang natutuwa ako na pinadalan nga po ng BDO ng CC. Okay? So, yun nga, parang yung first ko na gamit talaga, umabot ako ng mga 45,000. Tapos, hindi po sa pagkano, pero gusto ko lang i-share talaga itong kwentong ito. Tapos, yung sumunod, 48. Okay. Pero alam mo kabayan ka-updates, lahat ng yun, talagang mga essentials yun, no? Andun yung mga groceries, yung kuryente. Kaya nga sabi ko parang grabe, no? Parang ang laki, no? May mga pa ako doon, may mga parang may mga gastos pa ako sa mga coffee with client, ganyan. So, kasi yun nga, parang siguro, paniniwala ko kasi yung mga points nga na yan. Malaking bagay din kasi. Diba? Instead na mag-cash ka, edi gamitin mo yung card mo, ganyan. So, ako naman, parang ginagastos ko siya kasi nga, alam ko sa sarili ko na mabayaran ko naman. Pero kung wala siguro ang ganung pambayad, hindi ko gagamitin talaga yun. Kasi ang hirap pa, mag-earn ka ng interest, tatawagan ng bangko, i-stressin ka, ang hirap ng ganung kabayan ka updates, diba? So, yun. So, medyo, nag-ano ako, parang medyo nag-ano talaga ako, parang medyo wala ako. Medyo nag-ano ako, parang naging careful sa paggamit, ayan. Okay, pero inaano ko kasi this time na gusto kong tapyasin yung card ko this time, parang sa paggastos. Baka pwede magtapyas ng mga less 10,000. Oo. So, this month, parang gusto ko magtapyas and hopefully magawa ko to kabayan ka-updates, no? Kasi gusto talaga ma-adapt yung yung perspectives ni Enchong D na maging kuripot, no? Yung tipong pagalimbawa may labas kayo ng mga magkabarkada, pagbayaran na naiwan ko yung wallet ko, ganun. Na-share lang ni na Bea at saka ni Enchong yan sa isang interview na parang ganoon daw siya, meron daw siya galing ganoon na parang pag nagkakalabasan, nagkakabayaran na, naiwan ko yung wallet ko, sorry. Subukan ko kayang gawin yun sa Team FDR, no? Pag may mga singilan na ganyan, naiwan ko yung wallet ko, sorry po, boss. Pero aminin nyo kabayan ka-updates, ang dami nating natutunan dito sa ating podcast ngayong araw na ito. Oo, and sana talaga kabayan ka-updates ay nag-enjoy ka. Nakatulong itong pinag-usapan natin. Pero at the end of the day kabayan ka-updates, kahit anong share pa namin sa inyo or kahit anong share ko pa sa inyo, kahit ano pang malaman nating mga tips, no? It's all about discipline pa rin. Discipline. Kung paano natin yayakapin yung disiplina sa tamang paggastos, no? Kasi syempre habang tumatagal, hindi tayo alak na habang tumatagal lalong sumasarap. Oo, habang tumatagal tumatanda po tayo. Oo, tumatanda. Medyo may mga bagay na hindi mo na kayang gawin noon. May mga bagay na kaya mong gawin noon na hindi mo na kayang gawin ngayon. No? So, we have to practice. We have to basta yun. Pero yung kabayan ka-updates, yun lang po. Sana talaga marami po kayong natutunan. Ito pala kabayan ka-updates, no? Gusto ko lang i-share sa inyo. Kung ayaw nyong kung gusto niyo talaga makatipid sa ibang paraan. Ito siguro dagdag ko na lang po ito sa aking sa itong binahagi ng Philippine Star. Kumuha kayo ng property.
Kasi pag kumuha kayo ng property, medyo magkaaroon kayo ng disiplina na parang may mga lifestyle kayo na ilalet go. At least, nakikita mo yung pera na hinuhulog-hulog mo, yung mga sinakripisyo, nakikita mo. Ginagawa, 'di ba? Kino-construct, napapanood niyo po sa aking YouTube channel, o 'di ba? So okay din yung Kabayan Ka Updates, kumuha kayo ng property. Ayan, kaya i-DM mo na ako Kabayan Ka Updates sa aking WhatsApp number 63-9152-81435, 63-9152-81435. And syempre Kabayan Ka Updates huwag niyo rin po kalimutan kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel. Ayan, kung kayo po ay nakikinig ngayon, nanonood sa aking YouTube channel, YouTube Music, don't forget to subscribe dahil may mga binabahagi po ako dito ng mga updates all about SMDC projects. Huwag niyo rin po kalimutang i-follow, i-like ang aking Facebook page SMDC Kabayan Investments, and syempre sa TikTok din po, meron din po ang TikTok account, Justin Archeda SMDC TV. Sa mga hindi pa nakapanood, sa mga hindi pa pala nakapanood Kabayan Ka Updates, meron akong latest vlog na nakunan po December 1. Ngayon lang po na-upload, no? After po ng birthday ko, dumiretso nga po kami sa shore para check-in sa Homefort I Hotel. Panoorin niyo po. Ayan, para po ito sa lahat ng mga Kabayan Ka Updates ko na kumuha ng property, ayan, sa akin. Ayan, nag-invest ng property sa akin. Makita niyo po mismo kung ano nga ba ang itsura ng Homefort, no? Para matulungan ko po kayo sa sign up kung ano na kayo, kung turnover na kayo Kabayan Ka Updates, no? So sa lahat po na may mga clients na may interest, no, na ipasok or magkaroon ng Airbnb business, no, with the help of Homefort, ayan, kung wala ka pang property, please DM me on WhatsApp. That's 63-915-2814355, 63-915-2814355. Kabayan Ka Updates, ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo. Kabayan Ka Updates, saan mang panig man kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig ka man ng mundo, sabay-sabay tayong lumipad, umangat, at mangarap. Again, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig mula simula hanggang dulo. Hanggang sa muli Kabayan Ka Updates. Ito po ang SMDC Podcast.